Ang banal na anak, si Yefan, nawasak ang kanyang sentro ng kapangyarihan. Simula sa araw na ito, tinatanggalan ka na ng katayuan bilang banal na anak at ibinababa ka sa pagiging isang hamak na tagasilbi. Pero ginawa ko lang naman yun para sa ikabubuti ng sekta. PSH. Hindi naman kalilimutan ng pamunuan ng mga nagawa mo noon. Pero sa sitwasyon mo ngayon, wala ka ng silbi. At hindi nagpapakain ng mga taong walang pakinabang ang sekta. Napakagandang dahilan, walang pakinabang. 10 taon akong nagsilbi rito. Hinarap ang walang katapusang mapanganib ng mga misyon. Kumuha ako ng hindi mabilang na mga kayamanan para sa sekta. Kahit ang pagkawasak ng aking sentro ng kapangyarihan ngayon, ay nangyari dahil nakipaglaban ako para makuha ang sagradong lupain para sa atin. Ganito ba talaga kayo kawalang puso, mga kagalang-galang na nakatataas, itatapon nyo na lang ako matapos akong pakanabangan. Dito sa mundo ng pagsasanay, lakas ang palaging nangingibabaw. Noong ikaw pa ang banal na anak, tungkulin mo talagang magdala ng karangalan sa sekta. Pero ngayon, isa ka na lamang basura na nawalan ng lakas. Ang payagan ka naming manatili rito bilang isang tagasilbi, ay nagpapakita lamang ng aming malaking habag, pinuno ng sekta. At kayong mga nakatataas, ang mga sinabi ninyo ngayong araw, hindi ko makakalimutan. Tandaan nyo yan, Palem. Higit 10 taon akong nagsanay rito, at itinuring ko na itong aking tahanan. Pero hindi ko akalaing haantong ako sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Hoy, lumabas na siya, lumabas na. Sinasabi ko na nga ba, isang basura na nawalan ng kapangyarihan. Paano pa siya magiging banal na anak? Ibig sabihin nito, ang mga arinola natin mula ngayon, ay ang dating banal na anak na ang magkukuskus, hahaha. Hahaha, ang dakilang henyo noon, naging hamak na tagasilbi na lang ngayon. Hahaha. Aba, hindi ba't ito ang dating banal na anak? Bakit mukhang lantang gulay ka yata ngayon? Lin Qingshan. Nawasak na nga ang sentro ng kapangyarihan mo pero buhay ka pa rin. Ang haba naman ng buhay ng basurang katulad mo. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Tabi nga. Lapas tangan. Isang hamak na tagasilbi ka lang, paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Akala mo ba ikaw pa rin ang dating banal na anak? Sa lagay mong yan, isa ka lang namang walang kwentang utusan. Gusto mong umalis? Gumapang ka muna sa pagitan ng mga hita ko. Kung hindi, ibigay mo sa akin ang pambihirang mahiwagang espada mo. Ang kaawa-awa naman ni Yefan. Oo nga, kahit paano, dati naman siyang banal na anak, huwag mo nang pangarapin. Oh, may yabang ka pa palang natitira. Kung ganoon. Papatayin kita sa bagbog, basurang walang kwenta. Saka ko na lang kukunin yang espada mo, hindi pa naman huli ang lahat. Sandali. Sandali. Nandito na si Ate Royan. Ang ganda-ganda naman niya. Si Ate Royan pa naman ang mapapangasawa ni Yefan. Mukhang maganda ang palabas na mapapanood natin, talagang mahal na mahal ako ni Royan. Dahil kahit nawasak na ang aking sentro ng lakas, hindi niya pa rin ako tinalikuran. Royan. Sinta ko. Royan, anong ibig sabihin nito? Ako ang tunay mong mapapangasawa. Yefan, ang matalinong ibon ay pumipili ng mas matatag na puno para dapuan, noong kasama pa kita. Dahil lang yun sa mga kayamanan mo sa pagsasanay. Pero ngayon, isa ka na lang walang kwentang tao na nawasak ang sentro ng lakas. Ano pa ba ang maibibigay mo sa akin? Ikaw. Yefan, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. 1 buwan na ang nakalipas. Aking sinta. Ang sama-sama mo talaga, hahaha.
Napakasaklap naman nito. Kung ako si Yefan, mas pipiliin ko pang mamatay. Nawasak na nga ang sentro ng lakas niya, pinagtaksilan pa siya ng kanyang mapapangasawa. Talagang napakamalas niya sa buhay. Kung ganoon, bakit mo pa ako iniligtas kanina? Huwag ka nang mag-ilusyon. 别自作多情了。 Ayoko lang na mamatay ka ng ganoon kadali. 轻易就死掉。 Sobra na kayo. Ha ha ha. Ano naman ngayon kung apihin ka namin? Isang hamak na basura ka na lang 是 ngayon. 个废物。 Kuya Chingshan. Kahit na naging inutil na ang Yefan na ito, sa loob ng kanyang palasyo bilang banal na anak, siguradong marami pa siyang natatagong mahiwagang kayamanan para sa pagsasanay. Yefan. Dahil hindi ka na rin naman makakapagsanay, mas mabuting isuko mo na ng kusa ang lahat ng gamit mo sa pagsasanay sa loob ng palasyo. Siya nga naman. Isang malaking karangalan para sa iyo ang makatulong kay Kuya Chingshan. Huwag kayong mangarap. Kahit ay pakin ko pa sa mga aso ang lahat ng aking mahiwagang tableta, hinding-hindi ko ibibigay sa inyong dalawang taksil ang kakapal ng mukha ninyo. Sino ang mag-aakalang ang dating henyong banal na anak ay hindi man lang kayang salagin ang kahit isang hampas ng aking palad ngayon? Talagang wala kang silbi. Kuya Chingshan. Isa kang dakilang golden core. Kaya natural lang na hindi ka mapapantayan ng basurang 你 iyan. 啦。 Ha 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 ha. Maganda ang uri ng pendant na jade na ito ah. Kaya lang, hindi ko alam kung magkano mahiwagang bato ang makukuha ko rito kapag ibinenta ko sa pamilihan. Ibalik mo sa akin yan. Iyan na lang ang tanging alaalang na iwan sa akin ng aking mga magulang. Gusto mo ba nito? Kung ganoon, ipagpalit mo sa lihim na gamot sa iyong tahanan. Sige, makikipagpalit ako. Buti naman at natuto ka ring makinig. Ayoko nga. Walang hiya ka, sumaire ka sa kasunduan. Ibalik mo ang pendant ko. Lalabanan mo ako. Bakit? May lakas ka ba para gawin yan? Yefan, para kang isang mabahong aso ngayon, HMP. Ama, ina, patawarin ninyo ang inyong anak. Hindi ko man lang naingatan ang tanging alaalang iniwan ninyo sa akin. Ama, ina, napakawala kong silbing anak. Binaygo ko po ang inyong mga pangarap. Isang dragon. Bakit mayroong dragon mula sa itaas na mundo rito? At saka, ang tanda ko, hindi ba't nahimatay ako sa plaza? Nasaan naman ako ngayon? Maaari ko po bang may tanong, kagalang-galang na nakatatanda? Nasaan ba ako? Anong lugar ito? At paano naman ako napunta rito? Ang lugar na ito ay isang dimensyon sa loob ng palawit na jade ng tunay na dragon. At ginaisang ako ng dugo ng iyong buhay. Noong nawalan ka ng malay, dinala ko ang iyong kamalayan sa espasyong ito. Ha ha ha, hindi ko talaga akalain. Naghintay ako ng libo-libong taon. At sa wakas, dumating ka rin. Hinihintay niyo ako. Tama, tanging ang bukod tanging sinaunang sagradong katawan lamang. Ang may karapatang magbukas sa palawit na jade ng tunay na dragon. Sa hinaharap, gamit ang angkin mong katawan, tiyak na tatayo ka sa pinakatuktok ng lupain. Kung ganoon, mabibigo lang kayo. Ha! Wasak na ang sentro ng aking lakas ngayon.
At isa na lamang akong walang silbing tao. Kaya nga tinawag na pinakamalakas na katawan ang sinaunang sagradong katawan. Dahil hindi talaga kailangan ng nagsasanay ng sentro, ng lakas para mag-ipon ng enerhiya. Dahil ang katawan mo mismo ay isang napakalaking taga-ipon ng lakas. Taga-ipon ng lakas. Kung ganoon, bakit noong una, ay wala akong naramdamang kaibahan sa ibang tao? HMM. Iyan ay dahil para magising ang sinaunang sagradong katawan, kailangan mo ng isang patak ng dugo ng tunay na dragon. Oh. Magpakatatag ka. Ang araw ng paggising ng iyong katawan ang siyang simula ng iyong paghahari sa lupaing ito. Ito ba ang sinaunang sagradong katawan? Pakiramdam ko, kumpara nung hindi pa nawawasak ang sentro ng aking lakas, ay mas malakas ako ngayon ng ilang beses. Maraming salamat po, Guro. Tanggapin mo ang aklat ng pagsasanay na ito. Naglalaman ito ng 23 natatanging sining ng ninunong dragon. Kapag natutunan mo ito, hindi ka lang magiging walang kapantay sa iyong antas, kundi magiging madali na rin sa iyo ang lumaban sa mga mas mataas ang antas. Ang lihim na sining ng tunay na dragon. Ay ito ay isang banal na aklat ng pagsasanay. Maraming salamat po sa inyong gabay, Guro. Ang munting tulong na inyong ibinigay ngayon, ay susuklian ko, si Yefan, ng higit pa rito balang araw. Liu Ruyan. Lim Qingshan. Humanda kayo sa akin. Sisingilin ko kayo sa ginawa ninyo sa akin. Dalawang buwan ko nang sinasanay ang sining ng tunay na dragon, at ganap ko nang napag-isa ang lakas ng aking nakaraang 3 buhay. Oras na para bumalik ako. Maraming salamat, Panginoong Dragon, sa pag-aalaga sa akin sa loob ng 2 buwang ito. Ang utang na loob ko sa inyong pagbibigay sa akin ng bagong buhay, ay hinding-hindi ko malilimutan. Ha 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 ha, napakahusay. Pero kapag lumabas ka na rito, huwag mong ipapakita ang iyong sinaunang banal na pangangatawan. Kung hindi, baka malagay sa panganib ang buhay mo. Maliwanag. 2 buwan nang walang malay si Kuya Yefan. Pero wala pa rin siyang kahit anong senyales na madjay-gising pa siya. Hindi na nga ba talaga siya madjay-gising? Ano ba ito? Ang bigat naman ng nakadagan sa dibdib ko. Munting kapatid ko. Kuya, gising ka na. Munting kapatid. Hindi ba't pinatumba ako ni Lin Qingshan? Bakit ako narito sa tirahan mo? Noong oras na iyon, kababalik ko lang mula sa misyon ng sekta, at doon ko nabalitaan na tinanggalan ka na ng titulong banal na anak. Kuya Yefan. Kaya dinala kita rito para gamutin. Balak ko sanang harapin ang pinuno ng sekta para makipagtalo. Hindi ko akalaing ang munti at mahiyain kong kapatid ay magiging ganito katapat at mapagmahal sa akin. Kahit panawasak ang iyong dantiyan, hinding-hindi kita tatalikuran. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga at bubuhay sa iyo. Kuya, 2 buwan kang walang malay, siguradong gutom ka na. Sandali lang, mag-iinit ako ng pagkain para sa iyo. Napaka-inosente at napakabait ng puso ng aking munting kapatid. Ang utang na loob na ito ay hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Kuya, kasalanan ko ito. Wala akong silbi. Umalis ka na rito. Magpakatatag ka, munting kapatid. Ipapasa ko sa iyo ang aking lakas ngayon din. Ha, maglilipat ng lakas.
Mula sa isang basurang tulad mo na may wasak na dantiyan. Ha. Hahaha, huwag mo nang sayangin ang iyong espiritual na lakas. Wasak na ang lahat ng aking meridian, wala nang lunas. Ang tanging pinagsisisihan ko sa buhay na ito, ay ang hindi kita makitang nakatayo sa pinakatuktok ng mundong esto. Ano? Kasalanan din naman ng bunsong kapatid, hinanap niya ang sarili niyang kapahamakan. Ano bang maganda sa isang basurang tulad mo na basag naman ng dantiyan? Mabuti pang gamaya ka sa akin. Sumama sa banal na anak at magsanay sa dakilang landas ng dalawahang kultibasyon. Sayang nga lang at kahit napakaganda ng bunsong kapatid, hindi niya alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Gusto mo na bang mamatay? Kuya Chingshan, hindi mo na kailangang dumihihin ang kamay mo para sa basurang ito. Ako na ang papatay sa iyo ngayon din. Paano? Paanong nangyari ito? Ikaw, napanumbalik mo ang iyong lakas. Ikaw, napanumbalik mo ang iyong lakas. Kung oo, ano ngayon? Pinagmalupitan ninyo ang sarili nating bunsong kapatid. Ngayong araw, pagbabayaran ko kayong dalawa ng inyong buhay para sa kanya. Nasa gitnang yugto ng Golden Core si Ruyan. Pero sa harap ni Yefan, wala man lang siyang kalaban-laban. Ibig bang sabihin, narating na niya ang huling yugto ng Golden Core. Dapat kayong mamatay na lahat. Kuya Chingshan, iligtas mo ako. Yefan, kahit na ibalik mo pa ang lakas mo, ano naman ngayon? Isa ka pa ring basura. Ako ang banal na anak at nasa rurok na ako ng Golden Core. Napakadali lang para sa aking patayin ang isang hamak na nasa huling yugto lang ng Golden Core. Sinisiguro ko, sa loob ng 3 atake, kukunin ko ang buhay mo, naghahanap ka ng kamatayan. Paano? Paanong nangyari ito? Ganoon lang kadali niyang napawalang bisa ang aking nakamamatay na palad. Mamatay ka na. Nasa rurok ng Golden Core si Kuya Chingshan, pero hindi man lang niya nakayanan ng 3 atake ni Yefan. Yefan, hindi mo ako pwedeng patayin. Ako ang banal na anak ng ating sekta. Kapag pinatay mo ako, hindi ka palalampasin ng sekta. At ano ngayon? Ay padadala kita sa hukay para samahan ng ating bunsong kapatid, huminto ka. Elder, si Yefan, gusto niyang patayin ang mga kasamahan natin sa sekta. Pakiusap, patayin mo siya. Totoo yun, Elder. Si Kuya Chingshan ang banal na anak. Ayon sa mga patakaran ng sekta, isa itong malaking kasalanan na may parusang kamatayan. Tama na. Ipinagbabawal ang paglalaban ng mga magkakapatid sa sekta. Ang sino mang lumabag ay parurusahan ayon sa batas ng sekta. Bawal ang maglaban. Ang husay ninyong magsabing bawal ang maglaban. Kung ganoon, bakit kanina nung ang aking kapatid sa sekta ay malubhang sinugatan ni Lin Chingshan? Hindi ka nagpakita. Bakit kung kailan ko lang nasaktan si Lin Chingshan ay saka ka lang sumulpot? Sa tingin ko, malinaw na kinakampihan mo lang siya. Lapastangan, Yefan, alam kong may galit ka sa iyong puso, ngunit bilang punong elder, hindi ko hahayaang magpatayan ng mga magkakapatid sa sekta. Kung may alitan kayo ng banal na tagapagmana, hindi pa huli ang lahat para magtuos kayo sa entablado ng tunggalian ng sekta pagkatapos ng 3 araw. 3 araw mula ngayon, sa entablado ng tunggalian, papatayin kita. Ikaw.
HMPH. Humanda ka sa akin, Gefan. Tandaan mo, hinding-hindi ko malilimutan ang kahihiyang idinulot mo ngayon. Panginoong Dragon, kumusta po ang aking kapatid sa sekta? Ang kaluluwa ng batang ito ay tuluyan ng nadorog. Wala na siyang natitirang kahit kaunting buhay sa katawan. Hindi na siya naiiba sa isang patay. Panginoong Dragon, namatay po ang aking kapatid sa sekta para lang iligtas ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo, iligtas ninyo siya. May paraan naman. Ngunit napakahirap nito at hindi kakayanin ng ordinaryong tao. Kahit gaano pa kahirap o kasakit, hindi aatras si Yefan kahit ano pa ang mangyari. Mabuti. Panginoong Dragon, tungkol po rito, ginamitan ko muna siya ng isang banal na halamang biluo. Kaya nitong ikulong ang nadorog na kaluluwa ng batang ito sa loob ng kanyang katawan ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, kailangan mong mahanap ang dahon ng mulberry ng kabilang buhay, ang bunga ng huuluo, at ang bulaklak ng yeluo. Kapag nakumpleto mo ang 3 ito, saka mo lang siya mabubuhay muli. Maraming salamat sa inyong gabay, Panginoong Dragon. Pagkatapos ng labanang ito sa pagitan ng buhay at kamatayan, aalis na ako agad. Huwag kang mag-alala, aking kapatid sa sekta. Tiyak na ililigtas at bubuhayin ka ng iyong nakatatandang kapatid. Ama, nandito na po ako. Inutusan kitang patayin si Yefan. Kumusta ang kinalabasan nito? Ama, hindi ko po alam kung paano. Pero muling bumalik ang lakas ni Yefan. Hindi ko po siya kayang tapatan. Walang silbi. Kahit ganito kaliit na bagay, hindi mo magawa ng maayos. HMP, kunin mo ito. Kapag nakabisado mo na ang teknik na ito kahit sa panimulang antas lang. Sa oras na yon, hindi mo na magiging katapat si Yefan. Ama, pero mahigpit pong ipinagbabawal ng sekta ang maitim na sining na ito. Paano kung malaman ito ng pinuno? HMP, ano bang alam mo? Bukod sa hindi naman ito mukhang iba sa mga karaniwang sining. Kahit pa malaman ito ng pinuno, hindi niya ito ibubunyag para na rin sa reputasyon ng ating sekta. Napakatalino ninyo talaga, Ama. Babalik na po ako ngayon para magsanay, at sisiguraduhin kong sa labanan pagkalipas ng 3 araw, ay mapapatay ko si Yefan doon mismo sa entablado. Sandali. Ang Paeldores na ito ay tinatawag na Giant God Peel. Agad nitong mapapataas ang iyong antas ng kapangyarihan. Kung sakaling madaig ka ni Yefan sa araw ng inyong laban, lunukin mo agad ang Paeldores na ito at patayin mo siya doon mismo sa pwesto. Huwag kayong mag-alala, Ama, hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Yefan. Oh, Yefan. Tingnan lang natin ngayon kung paano ka pa makakaligtas. Sa loob ng 3 araw, naitaas ko ang aking lakas hanggang sa rurok ng kapangyarihan, at nakabisado ko na rin ang ikalimang sining ng True Dragon Technique. Oras na para singilin sila sa mga atraso nila sa akin. Siguradong kapanapanabik ang laban ngayon. Ang bagong banal na alagad laban kay Yefan. Si Yefan. Winasak na nga ang kanyang sentro ng lakas, pumunta pa ba siya rito para magpakamatay? Siyempre, para tanggapin ang kamatayan niya. Para sa susunod na laban, ang banal na alagad na si Lin Qingshan laban sa utosang si Yefan. Nandyan na ang banal na alagad. Napakisig talaga ng banal na alagad. Nasaan na ba si Yefan? Bakit hindi pa siya umaakyat sa entablado? Natakot na kaya siya? Yefan, lumabas ka na rito at harapin mo ako. Gusto mo na lang bang magtago na parang duwag? Sa bulok niyang kakayahan. Baka nga makita pa lang niya si Kuya Qingshan, may hina yan sa pantalon sa takot. Sect Master, hindi nagpakita si Yefan para lumaban. Binigyan niya ng kahihiyan ng ating sekta. Ayon sa batas, nararapat lamang siyang palayasin sa sekta.
Napakalaking kahihiyan ng taong to. Akalain mong siya pa naman ang dating Holy Son. Dahil sa takot at hindi pagpapakita ni Ye Fan, taluna na siya sa laban na to. Simula sa araw na ito, siya ay palalayasin sandali lang. Ye Fan. Sa wakas, dumating ka rin. Ngayong araw, sisiguraduhin kong dito na ang huling hantungan mo. HMP, Ye Fan. Hindi ko akalaing maglalakas loob ka talagang magpakita. Hindi ka ba natatakot na patayin kita? Isang talunang tulad mo. Hindi karapat-dapat na pag-aksiyahan ko ng pansin. Papatayin kita ngayon para pagbayaran mo ang buhay ng ating junior sister. Puro ka lang palabas. Mamatay ka na. Tebas ng siyam na impyerno. Yeah. Naibalik ni Ye Fan ang kanyang kapangyarihan. Hindi ba't nawasak na ang kanyang dantian? Kahit naibalik pa ni Ye Fan ang kanyang lakas, ano naman ngayon? Nakaabot na si Kuya Qingshan sa yugto ng Nascent Soul. Ang pagpatay sa kanya ay parang pagpatay lang sa isang palaboy na aso. Sumuko ka na, Ye Fan. Kahit naibalik mo pa ang iyong lakas, hindi ka pa rin uubra sa akin. Isang basurang wala man lang dalang espada. Paano ka lalaban sa akin? HMP. Ganoon ba? Paano naman? Ngayon. Ano? Ano ito? Nakaabot din si Ye Fan sa antas ng Nascent Soul. Paano yun naging posible? Nakakatakot ang talento ng batang ito. Hindi siya dapat mabuhay. Nakaabot na ako sa gitnang yugto ng Nascent Soul. Bakit? Bakit ako matatalo sa isang basurang tulad mo na may nawasak na dantian? Hindi ko ito matatanggap. Arg. Oh, anong nangyayari? Bata, napakalakas ng enerhiya ng demonyo sa katawan ng taong to. Mag-iingat ka ng mabuti, pakiusap. Napakalupit at napakatindi ng aura niya. Mukhang naabot na nga ni Senior Qingshan ang antas bathala. Napakatindi. Ganyang kabata para sa antas bathala. Mukhang malalagay sa matinding panganib si Ye Fan ngayon. Ye Fan, nagsisimula pa lang ang laban na ito. Ngayon din, ipapadala na kita sa babaeng yun. Hindi ko akalaing sa murang edad ni Qingshan ay maaabot niya agad ang antas bathala. Mukhang dito na magtatapos ang laban na ito. Mas higit ang talento ni Kuya Qingshan kumpara kay Ye Fan. Paano siya magiging katapat nito? Lin Qingshan, paano biglang sumabog at lumakas ng ganito ang kapangyarihan niya? May kinalaman kaya ito sa mahiwagang Paeldores na nilunok niya? Hahaha, Ye Fan. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa, baka hayaan ko pang manatiling buo ang bangkay mo. Ikaw lang, HMP. Isang basura na pilit lang pinalakas ang sarili gamit ang Paeldores. Naghahanap ka ng kamatayan, siyam na impyerno ng kadiliman. Kapatid ko, ipaghihiganti ka ni Kuya ngayon din. Selyo ng tatlong langit. Ha 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 ha.
Ha. Ha. Ha ha ha. Selyo ng tatlong langit, bumaba. Tingnan nyo, ano yung maitim na usok na yan? Napakasama ng aura nito. Enerhiya ng kadiliman ito. Nagsasanay si Senior ng ipinagbabawal ng ating sekta. Isang masamang sining ng kadiliman na dapat puksain ng lahat. Elder Lin, ito ba ang ibinuhos ninyong lahat para sanayin ang piling alagad ng sektang Xuanshan? Para lang talunin ako. Ay lihim ka pang nagsanay ng maitim na sining at nagpatangay sa kadiliman. Ngayong araw na ito, ipapatupad ko ang hustisya sa ngalan ng langit at pupuksain ang kasamaan. Ha! Lapastangan, huwag kang manggahas, huminto ka. Ikaw na kampa ng kadiliman. Hindi. Anak ko. Hayop ka, dudurugin ko ang katawan mo ng pira-piraso. Elder Lin, umatras ka. Ang ininom ni Qingshan ay Paeldores lamang na may matinding epekto para mapalakas ang enerhiya. Ang naipong lason mula rito ang nagdulot ng itim na usok, kaya walang dapat ikabahala na may kinalaman ito sa madilim na kapangyarihan. Ye Fan, huwag kang mag-imbento ng kwento para manakot. Nawasak na ang sentro ng lakas ng batang ito pero nagawa pa rin niyang bumalik sa rurok ng kanyang kapangyarihan at nagawa pa niyang pumatay ng mga kalabang mas mataas ang antas sa kanya. Ang pambihirang kapalaran at kapangyarihang ito, walang halaga kung galing man ito sa madilim na sining. Basta't makuha natin ang kanyang sikretong pamana, tiyak na dodominahin ng sekta ng Xuanshan ang buong silangan. Ye Fan, nakita ko ang iyong tunay na kakayahan. Ngayong patay na si Lin Qingshan. Basta't ibigay mo sa amin ang iyong sikretong kapangyarihan para ingatan ng sekta. Ibabalik ko sa iyo ang iyong titulo bilang banal na anak ng sekta. Senior Ye Fan, napakalaki ng puso ng ating pinuno, kaya magpasalamat ka na sa kanya ngayon din. Noon, nabulag lang ang aking mga mata nang walang kwentang si Lin Qingshan. Pangako, pagsisilbihan kita ng mabuti mula ngayon. Lason mula sa Paeldores. Ha 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 ha. Napakagaling ninyong baluktutin ang katotohanan. At napakagaling magpanggap na mabuti ng ating kagalang-galang na pinuno. Itataya ko sana ang buhay ko para sa sektang ito, pero nang mawasak ang aking dantian, itinuring ninyo akong parang basura at hinayaang tapak-tapakan ng kahit sino. Nang mawasak ang kapangyarihan ng aking nakababatang kapatid sa sekta para lang iligtas ako, nanood lang kayo ng walang pakialam. Ngayong may matibay na tayong patunay na gumagamit si Lin Qingshan ng madilim na kapangyarihan. Dahil lang sa kasakiman mo sa aking kapangyarihan, nagawa mo pang sirain ang mga ebidensya sa harap ng lahat. Ganyan ninyo kabaluktutin ang katotohanan. Walang kwenta ang banal na anak na yan. At ikaw, isang babaeng walang dangal. Kayong lahat ay mga ipokrito na nagkukunwaring mabuti. Nakakasuka kayong lahat. Ang sektang ito na puno ng kabulukan at kaplastikan. Kahit mamatay ako rito ngayon, hindi ako magiging aso ninyo. Ipinahahayag ko na simula sa araw na ito, ako, si Ye Fan, ay umaalis na sa sekta ng Xuanshan. Mula ngayon, putol na ang ugnayan natin.
Ayaw mo sa maayos na usapan, gusto mo pa sa dahas. Binigyan kita ng daan para mabuhay, pero tinanggihan mo. Ang lakas ng loob mong hiyain ang reputasyon ng ating sekta sa harap ng lahat. At dahil ayaw mo talagang magbago at napakatigas ng ulo mo. Kung hahayaan kitang mabuhay, magiging salot ka lang. Ngayong araw, paparusahan kita sa ngalan ng langit para linisin ang sekta sa mga traidor na tulad mo. Tatalunin ko ang kamay ng mga ngaso ng langit. Lumuhad ka sa harap ko. Ha 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 ha. Sa harap ng Sectmaster, wala kang binatbat kahit sa isang nagpupumiglas na uod. Walang silbi ang pagpupumiglas mo. Yefan, isuko mo na ang iyong natatanging biyaya para hayaan ka naming mamatay ng buo ang katawan. Naghihintay pa sa akin si Junior Sister, kahit maduraj pa ang katawan ko. Babasagin ko pa rin ang mga ngipin nyo. Pinilit mong basagin ang iyong core, sinira mo na ang iyong banal na landas, bastos na bata. Huminto ka, ngayong araw, kahit mamatay pa ako, si Yefan. Babalatan ko pa rin kayo ng buhay. Pagsasanib ng kaluluwa. Bata, kumapit ka. Para lang maprotektahan ng lihim na iyon, isinuko mo pati ang pagkakataong muling mabuhay sa susunod na reinkarnasyon, ngunit sa harap ng walang hanggang kapangyarihan. Isang malaking biro lang ang tapang mo. Dahil ayaw mo itong ibigay ng kusa sa akin, ako na mismo ang huhugot sa kaluluwa mo. Anong klaseng banal na kaluluwa ito? Kayong mga hamak na langgam mula sa mababang mundo. Nangangahas kayong hawakan ng tagapagmana na napili ko. Kung narito lang ang tunay kong katawan, kahit isang bugso lang ng hininga ng aking dragon, ay sapat na para burahin ang bulok ninyong sekta sa mundo. Bata, habang may buhay, may pag-asa. Umalis na tayo, huwag kayong mag-isip na makakatakas kayo. Iwan nyo rito ang pamana. Li Qingfeng, Lin Shenshen, kayong mga nagtatanggol sa masasamang sining. Kayong mga mapagkunwaring hayop, humanda kayo sa akin. Sa araw na bumalik ako, si Yefan, sa Donghuang. Iyan ang araw na tuluyang mabubura ang buong sekta ng Zuantian. Gagamitin ko ang marurumi ninyong dugo bilang alay sa namayapang kaluluwa ni Junior Sister. Bakit parang? Napakabigat ng aking mga mata. Pakiramdam ko, parang unti-unting pinupunit ng buhay ang mga laman loob ko. Sira na ba ang ulo mo, bata? Alam mo ba kung ano ang ginawa mo kanina? 2 beses mong sapilitang winasak ang iyong dantiyan sa maikling panahon. Sinunog mo pa pati ang pinagmulan ng iyong kaluluwa. Kahit pataglay mo ang walang katulad na banal na katawan mula sa sinaunang panahon, hindi mo pa rin kakayaning tiisin ang ganitong pagpapahirap na halos pumatay sa iyong kaluluwa at katawan. Kung iba lang yan, matagal na silang naglaho na parang abo. Sa ngayon, masahol ka pa sa isang ordinaryong tao na walang espiritual na ugat. Mas malala ka pa sa isang inutil. Master Dragon, huwag po muna kayong magalit. Sa ganoong gipit na sitwasyon, kung hindi ko itinaya ang lahat, wala na akong kahit kay-titing na pag-asang mabuhay. At kahit nakatakas ako, para saan pa? Dadalhin ko lang ba ang wasak at sugatang katawang ito, para lang maghintay ng kamatayan dito? Pero buhay pa ako. At habang may buhay, may pag-asa pa akong makabawi at lumaban muli. Hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na dugo ng sekta ng Xuanshan. Naghihintay pa sa akin si bunsong kapatid sa loob ng mahiwagang palawit para sa lunas. Kaya kahit huling hininga ko na lang ang natitira,
Gagawa at gagawa pa rin ako ng paraan para makaligtas. Ang matatag mong determinasyon, bata, ay mas matindi pa kumpara sa mga matatandang nilalang na daan-daang taon nang nabubuhay. Mas kalmado at matatag ka pa sa kanila. Nakapanghihilakbot ka nga talaga. At dahil pinili kita, sasamahan kita sa kabal-iwang ito hanggang sa dulo. Ngayon din, alisin mo ang lahat ng gumugulo sa isip mo. Umupo ka ng nakakrus ang mga binti, tipunin ang iyong lakas at simulan ang pagdaloy ng kapangyarihan ng tunay na dragon. Ang kapangyarihan ng tunay na dragon. Pero ang aking dantian ay tuluyan ng nawasak. HM. Sa tingin mo ba ay isang ordinaryong katawan lang ang banal na katawan? Ang tunay na nakatatakot sa banal na katawang ito ay hindi kung gaano kabilis ang pagsasanay mo. Ang sakit ng muling paghubog ng katawan ay mas mabuti pa kaysa sa hayaang mamatay na lang ng walang kalaban laban sa kamay ng iba. Master Dragon, pakiusap, bantayan ninyo muna ako habang ginagawa ko ito. At dahil nagkaharap na tayo, gagamitin kita para subukan ng muli kong nabuong dantian. Tatlong buwan tayong hindi nagkita, pero ang lakas mo sa labanan ay umabot na sa puntong kaya mo nang patumbahin sa isang suntok lang ang isang malakas na halimaw na nasa rurok ng antas ng Yuan Ying. Napatay mo sila. Hindi nga nagkamali ang matandang ito sa pagtitiwala sa iyo. Maraming salamat sa gabay ninyo nitong mga nakaraang araw, Master Long. Bagamat mapanganib ang muling pagbangon matapos mawasak, sa wakas, nalampasan ko rin ito. Pero Master Long, nitong nakaraang 3 buwan, patuloy ko pong inoobserbahan. Ang tindi ng enerhiyang espiritual dito pati na ang lakas ng mga mababangis na halimaw, ay malayong malayo sa nakikita sa Donghuang. Saan ba talaga tayo naruroon ngayon? Matalas talaga ang pakiramdam mong bata ka. Noong araw na yon, upang takasan si Li Qingfeng, pinunit ko ang kawalan. At dinala kita patawid sa hangganan ng mga dimensyon. Ang lugar na ito ay isang mas mataas na dimensyon na nakatataas sa Donghuang. Ang banal na bilangguan ng Kangshen. Banal na bilangguan. Kaya naman pala, kung ganoon, ang 3 pambihirang halaman na kailangan para buhayin muli si Junior Sister. May pag-asa bang mahanap dito? Siyempre naman. Ang isa sa mga ito, ang napakabihirang Nether Mulberry Leaf, ay tumutubo sa isang lugar dito na kung tawagin ay ang sinaunang larangan ng digmaan sa mystical realm ng fallen gods. Sa loob ng mga sinaunang guhong iyon, saan eksaktong matatagpuan ang mystical realm na iyon? Kailan tayo aalis? Masyadong madali ang tingin mo sa bagay na ito. Ang mystical realm ng fallen gods ay puno ng matitinding panganib. At bumubukas lamang ito isang beses kada 100 taon. Bukod dito, ang pasukan ng mystical realm ay pinagtutulungang bantayan ng 3 pinakamalalakas na sekta at mahigpit nila itong kinokontrol. Kinokontrol ng 3 malalakas na sekta. Kung ganoon, imposible para sa mga tagalabas na makalapit doon. Talagang wala tayong pag-asa. May isang paraan lamang. Ang sumali sa gaganaping grand tournament ng mga sekta rito. Kailangan mong mangibabaw sa gitna ng napakaraming natatanging henyo at maging isa sa nangungunang 10 pangunahing disipulo para magkaroon ng karapatang makuha ang espesyal na pahintulot para makapasok sa mystical realm. Ibig sabihin, ang grand tournament na ito, ang tanging paraan ko para makapasok. Ano man ang hirap ng daang tatahakin ko sa hinaharap. Ilang mga pambihirang henyo kaya ang narito sa landas ng mga ninuno. Ang pwesto sa mahiwagang dimensyong ito. Ako si Yefan, at siguradong mapapasakin yan. Master Long, sinabi ninyo na may 3 dambuhalang sekta rito sa Shenyu. Alin kaya sa kanila ang dapat nating piliin? Pare-parehong may matatag na pundasyon at lakas ang 3 sektang iyon. Pero ang Aoxian Villa ay napaka-eksklusibo para sa mga tagalabas. Hindi sila tumatanggap ng kahit sino kung wala kang katutubong dugo ng Shaka. Kapag pumunta ka roon, hindi mo man lang mapapasok ang proteksyong harang ng kanilang sekta. Paano naman ang palasyo ng Piao Miao? Haha, puro mga babae ang nagsasanay sa buong palasyo ng Piao Miao. Kailanman ay hindi sila tumatanggap ng lalaking disipulo. Kung pupunta ka roon, baka baliin muna ng mga elder doon ang mga binti mo at itatapon ka palabas. Kung ganoon nga, wala talaga akong mapagpipilian. Iisang sekta na lang ang natitira. Tama, ang sekta ng Kenglan. Sa 3 dambuhalang sekta, ito lang ang hindi tumitingin sa pinagmulan ng isang tao at bukas na tumatanggap ng mga mahuhusay na talento mula sa buong mundo. Pero dahil nga rito, napakataas ng pamantayan nila sa pagtanggap ng mga bagong disipulo at napakatindi rin ang kompetisyon doon.
Hoy, kaibigang may puting buhok. Mukhang ngayon lang kita nakita rito ah. Medyo kakaiba rin ang forma mo. Nandito ka rin ba para sa pagsubok ng sekta ng Tenglan? Ako si Yefan. Isang simpleng malayang nagsasanay lang. Nandito lang para makipagsapalaran. Ako si Chu Tian. Mula sa pamilya Chu ng lungsod ng Tianien. Sa nakikita ko, kahit simple lang ang suot mo, kaibigan, ay napakamahinahon at kalmado ng kilos mo. Matalas din ang iyong mga mata. Tiyak na isa kang malakas na eksperto na nagtatago ng galing. Gusto kong nakikipagkaibigan sa mga katulad mo. Masyado mo naman akong pinupuri, kapatid na Cho. Tara na, magsisimula na ang unang pagsubok. Sasabihin ko sa iyo, napakataas talaga ng pamantayan ng sekta ng Tenglan. Nakikita mo ba ang malaking halijing iyon doon sa tuktok ng bundok? Iyan ang siyam na antas na bato sa pagsusuri ng espiritu ng sekta ng Tenglan. Mayroon itong siyam na antas ng marka sa kabuuan. Kailangan lang ay patong ang kamay at magliwanag hanggang sa ikatlong antas para makapasa, para man lang matawag na isang panlabas na alagad. Pero kung mapapaliwanag mo ang ikaapat na antas, direkta kang makakapasok bilang panloob na alagad. At paano naman kapag umabot sa ikalimang antas o higit pa? Ikalimang antas, kapatid. Siguradong magugulat at maakit niya ng mga nakatatandang pinuno ng panloob na sekta, at sila mismo ang bababa para pag-agawan ng isang pambihirang henyo. Kahit isa lang ang lumitaw na katulad niyan, ituturing agad namin siyang parang isang napakahalagang kayamanan. Katahimikan, dumating na ang takdang oras. Magsisimula na ang seremonya ng pagtanggap at pagsubok sa kakayahan ng sektang Tenglan. Magsisimula na ngayon. Kapag tinawag ang inyong pangalan, pumunta sa harap para sa pagsubok. Chu Tian mula sa lungsod ng Tianien. Kapatid na Yefan, panoorin mo ako, mauuna muna ako para subukan ang sitwasyon para sa atin. Kapag nakapasok ako sa panloob na sekta, kahit papaano ay mababantayan at matutulungan kita rito sa sekta sa hinaharap. Maraming salamat sa iyong kabutihan, kapatid na Chu. Sana ay magtagumpay ka agad sa unang subok. Diyos ko, ikalimang antas. Isang talento sa ikalimang antas. Ang unang sumalang pa lang ay isang napakalupit na henyo. Napakagandang piraso ng ginto. Wala pa siyang 20 taong gulang pero mayroon na siyang ganitong talento. Hindi mo na kailangang sumailalim sa mga susunod na pagsubok. Direkta ka ng papasok sa aking panloob na sekta. Ano, kapatid, hindi ka naman napahiya sa kuya mo, di ba? Sige, ikaw naman. Relax ka lang at gawin mo ang makakaya mo. Susunod, ang malayang alagad na si Yefan. Bakit kung sino-sino na lang ang tinatanggap ng sektang Tenglan ngayon? Sa suot niyang iyan, hindi kaya pulubing nakapuslit lang yan dito? Tingnan mo nga ang puting buhok niya. Mukhang mahina ang kanyang katawan at enerhiya. Malamang ay nag-aral yan ng kung anong walang kwentang. Lihis na sining. Kaya naubos ang kanyang sariling lakas ng buhay. Ang ganyang walang kwentang tao ay naglakas loob pa talagang sumalang sa pagsubok. Hindi ba siya nahihiya sa sarili niya? Tumahimik nga kayo. Ano naman kung ganyan ang suot niya? Ang tunay na bayani ay hindi sinusukat sa kanyang pinagmulan. Huwag kayong masyadong mapangmata. Hayaan mo na sila, kapatid na Cho. Sa huli, ang pagsasanay ay sarili mong landas. Ang mga bulong-bulungan ng ibang tao ay hindi makagugulo sa aking matatag na puso. Nagkukunwari lang siya. Pagkatapos nito, kapag hindi yan umilo, tingnan natin kung paano ka bababa sa entablado kapag hindi gumana ang papel sa siyam na antas. Tingnan nyo. Walang kahit anong reaksyon, hindi pa ito nangyayari kailanman. Kung magsalita siya kanina, napakahinahon pa. Akala ko naman kung sinong magaling na nagtatago lang ng lakas. Kahit nga ang pinakamababang antas, hindi niya mapailaw. Wala siyang kahit anong talento. Nako naman, kapatid na Yefan, subukan mo kasing palabasin ang lakas mo. Kahit man lang umilo ito ng kaunti, para makapalang mukha kong makiusap sa elder. Nahayaan kang manatili dito bilang tagalines o katulong. Kalokohan. Paano ba pumili ang mga tagabantay sa ibaba ng bundok? Paano nila hinayaang umakyat dito ang isang walang kaalam-alam? At walang kwentang tulad niya. Sinasayang lang niya ang oras nating lahat. Tama na, tapos na ang pagsubok. Ang mga walang talento ay dapat nang umalis agad sa entablado ng pagsubok. Huwag ka nang hamarang dito at nakakaabala ka sa mga susunod. Master Dong, mukhang nang itago ko ng kaunti ang aking lakas, ay hindi na ito naramdaman ng bato. Ang bulok na batong yan mula sa mababang mundo, ay hindi kailanman makakayanan ng tunay na lakas ng
iyong banal na pangangatawan. Kung patuloy mo pa yang itatago, ngayong araw, ay baka talagang palayasin ka nila rito na parang isang salot. Elder, ang dakilang landas ay walang tiyak na anyo. Kahit na isang pambihirang kayamanan ng sinaunang Jade Litang ito, ay hindi ibig sabihin na kaya na nitong masukat ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Ano? Ang isang hamak na taong walang kaunting talento, ay may lakas ng loob pang pagdudahan ng banal na kayamanan ng aming sektang Tenlan. Lumuhad ka. Dahil wala itong naging reaksyon, hindi ibig sabihin na wala akong talento, kundi hindi lang nito kayang sukatin ang tunay kong lakas. Talagang napakatigas ng ulo mo, lalaban ka pa hanggang huli. Ang lakas ng loob mong magmalaki. Ha 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 ha. Kung ganoon nga. Kung ganoon, pasensya na. Kung ako mismo ang gigising sa kanya. Umiilaw na siya. Diyos ko, paano naging ganito kabilis ang pag-angat nito? Ito ay isang pambihirang henyo na lilito lamang sa loob ng 100 taon. Sa loob ng 1,000 taon ng ating sekta ng espada sa Kendlan, mabibilang lamang sa daliri ang mga nakapagpailaw sa ika-8 antas. Diyos ko po, grabe naman ito. Kapatid na Yefan, at tinatawag mo pa itong pagsubok lang ng swerte. Higit pa sa ika-9 na antas, lumitaw ang gintong dragon. Aking mabuting alagad. Ang aking walang katulad at natatanging alagad. Ako ang dakilang elder ng Sword Pavilion. Kung tatanggapin mo ako bilang iyong guro sa Kangjan Peak, 30,000 pinakamahusay na mahiwagang espada ang malaya mong mapagpipilian. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng aking lihim na estilo ng espada nang walang itinitira. Huwag kang makinig sa kalokohan ng barumbadong taga-espada na yan. Ililigaw ka lang niya sa maling landas. Yefan, pumasok ka sa aking Alkaimaya Hall. Tinitiyak ko sa iyo na araw-araw mong kakainin ang mga mahiwagang payeldores ng ika-9 na antas na parang candy lang. Sino mang manggahas na umagaw sa aking natatanging kayamanan, hindi ko siya mapapatawad at makikipag-away ako sa kanya dito mismo. Kay kapatid na Ye. Patawarin mo ako kanina, naging bulag ako. Hindi ko agad nakita ang pambihira mong kakayahan. Maging mapagbigay ka sana sa isang tulad ko at sumali ka sa aming law enforcement hall. Tinitiyak kong ibibigay namin ang lahat ng kailangan mong suporta. Mga kagalang-galang na elder, labis kong ipinagpapasalamat ang inyong kabaitan. Ako ay labis na nagagalak at nahihiya sa inyong pagpapahalaga. Kaya lang, bago pa lamang ako rito. At kung hindi ko man sinasadyang masira ang sagradong kayamanan ng sekta kanina, sana ay mapagpasensyahan ninyo ako. Tungkol naman sa pagpili ng guro, napakainit ng inyong pagtanggap. Kaya talagang napakahirap para sa akin na magdesisyon. Bilang mga elder ng sekta, naghihilaan pa kayo sa harap ng maraming tao para lang mag-agawan ng alagad. Wala ba kayong natitirang kahihiyan? Umurong kayong lahat sa harap ng inyong sect master. Yefan, ang katotohanang nagawa mong basagin ang sinaunang spirit testing stone ay sapat ng patunay kung gaano kalalim at kalakas ang iyong taglay na kapangyarihan. Tunay na pambihira ang iyong talento. Palaging pinapahalagahan ng aming sektang Kendlan ang mga may natatanging talento. Kaya ngayon, gagawa ako ng eksepsyon at tatanggapin kita bilang aking personal na alagad. Pumasok ka sa aking pangunahing bundok upang magsanay.
Tanggapin mo ang medalyong ito, ngunit tatandaan mo ito, napakalawak at walang katapusan ng mundo ng paglilinang. Ang talento, sa huli, ay pundasyon lamang. Ang malaking paligsahan ng sekta pagkatapos ng 3 buwan, ang siyang magiging tunay na pagsubok sa iyong kakayahan. Inaasahan kong mapatutunayan mo sa buong sekta sa oras na iyon, na ang iyong lakas ay karapat-dapat sa iyong talento. Diyos ko naman. Sinasabi ko na nga ba, hindi nga pangkaraniwang tao ang kapatid na may puting buhok na iyon maging personal na alagad ba naman ng pinuno? Ang pinakamatatalinong desisyon na ginawa ko, si Chu Tian, sa buong buhay ko, ay ang ipagtanggol siya at magsalita para sa kanya kanina. Munting kapatid, nagtagumpay ako sa aking unang hakbang. Bagaman isa pa lamang akong personal na alagad, basta't may karapatan na akong lumahok sa paligsahan ng sekta. Ang slot sa mahiwagang lupain ng nalaglag na Diyos. Itataya ko ang aking buhay, makuha ko lamang ito. Sa mundo ng paglilinang, lakas ang tanging batas. Maraming salamat sa iyong pagpapahalaga at sa paggawad ng selyong ito, pinuno. Sa paligsahan ng sekta pagkatapos ng 3 buwan, gagawin ko, si Yefan, ang lahat ng aking makakaya. Hinding-hindi ko bibigwin ang tiwala at paggabay na ibinigay mo sa akin ngayon. Ha? 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 Yefan, pumarito ka sa bulwagan ng pangunahing bundok upang humarap sa akin. Pinuno. Ipinatawag niyo po ba ako? Tunay na kahanga-hanga ang ginawa mong pagdurog sa bato ng pagsubok sa gitna ng plaza kanina. Ngunit alam mo ba, kung bakit sinalungat ko ang pagtutol ng mga nakatatandang pinuno, at direktang tinanggap ang isang malayang tagapagsanay na tulad mo na umakyat mula sa ibabang mundo, bilang isang personal na alagad. Ngunit alam mo ba, kung bakit sinalungat ko ang pagtutol ng mga nakatatandang pinuno, at direktang tinanggap ang isang malayang tagapagsanay na tulad mo na umakyat mula sa ibabang mundo, bilang isang personal na alagad? Hindi ko po alam, pinuno, naway bigyan niyo po ako ng kaliwanagan, pinuno. Mahinang tawa. Dahil ang sektang Kenglan na ito, ay kulang na kulang sa tapang na mayroon ka ang lakas ng loob na labanan maging ang mismong kalangitan. Kapag nalaman ng buong mundo ang katotohanan, ang ating sektang Kenglan ay isa sa 3 pinakamalalakas na sekta sa banal na lupain. Tila napakadakila natin sa paningin ng lahat, pero ang totoo, binubuo lang ang sektang Kenglan ng mga malalayang cultivator na nagsama-sama upang protektahan ng isa't isa. Pagdating sa dugong bughaw at pamana, hindi natin mapapantayan ang Augean Villa. At pagdating naman sa mga sinaunang kapangyarihan, wala tayong sinabi sa palasyo ng Piao Miao. Kaya naman palagi nila tayong isinasantabi at ginigipit. Kaya naman palagi nila tayong isinasantabi at ginigipit. At hindi lang simpleng panggigipit ang ginagawa nila. Sa grandeng labanan ng mga sekta na ginaganap tuwing 100 taon, doon itinatakda kung sino ang unang makakapasok sa lihim na lupain ng Yunshen. Subalit sa bawat laban, lihim na nagkakaisa ang dalawang sekta na yan, para pinsalin ng malubha ang ating mga pinakamahuhusay na alagad sa loob ng arena. Kaya palagi tayong nasa pinakahuli, at palagi tayong huling nakakapasok sa lihim na lupain. Pasok ng ating mga tauhan doon, ang mga pinakapambihirang halaman na sana ay makakapagpabago sa kapalaran ng ating sekta, ay matagal na nilang naubos at nakuha. Kung magpapatuloy ito, mawawala na tayo ng mga susunod na mahuhusay na alagad at ang ating titulo bilang isa sa pinakamalalakas na sekta ay tuluyan ng mga nganib. Nasa loob nito ang inihanda ng sekta para sa iyo, mga pambihirang gamit para sa iyong pagsasanay.
Gusto kong pumasok ka sa isang lihim na pagsasanay sa loob ng 3 buwan. At sa labanang ito, pangunahan mo ang iyong mga kasamahan upang talunin ang lahat para sa sektang Kenglan. Kunin mo ang karangalan na maging una tayong makapasok sa lihim na lupain. Dahil nagtitiwala po kayo sa akin, punong sekta, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ang unang pwesto sa labanang ito ay kukunin ko, pumunta ka sa silid ng kayamanan sa likod ng pangunahing bundok. Walang awa ang mga talam sa ganoong labanan. Kaya pumili ka ng sandatang babagay sa iyong mga kamay. Masusunod po. Disipulong Ye, nagbili na ang punong sekta sa amin. Sa ikalawang palapag, may ilang pambihirang lumilipad na espada na pangmataas na antas, nagawa sa malamig na bakal na pinatigas sa loob ng 10,000 taon, at kayang pumutol ng kahit anong bakal ng walang kahirap-hirap. Ihahatid ko kayo roon upang makita ninyo. Elder, napakatalas nga po ng espadang ito, pero masyadong magaan para sa akin. Sa tindi ng pagsasanay ko sa aking katawan, kung ibubuhos ko ang buong lakas ko, baka hindi kayanin ng espadang ito ang puwersa ko. Madudurog lang ito agad. Bata, taglay mo na ngayon ang sinaunang banal na katawan. Nabago na ang hubog ng iyong katawan, at napakalupit ng lakas mo ngayon. Ang mga magagaang sandatang ito kapag hinawakan mo, ay parang ordinaryong patpat lang ang hawak mo. Pumunta ka sa pinakamalalim na silid sa ilalim ng lupa. Nararamdaman ko ang isang napakabigat at mabangis na aura ng dugo at kamatayan. Huwag mong hahawakan ng sibat na yan. Hindi dapat galawin ng sibat na yan. Dinala yan ng ating nagtatag na ninuno, mula sa isang sinaunang at mapanganib na lupain. Ito ang tinatawag na sibat ng dugong dragon. Ang sibat na ito ay may bigat na 36,000 kilo, at ang nakamamatay na aura nito ay lumalamon sa sarili nitong may-ari. Kailanman ay walang sino man ang nakapagbubuhat o nakapagpapagalaw niyan. Kung pipilitin mong maging Panginoon nito, sisipsipin ng sinaunang masamang kapangyarihang ito ang huling patak ng iyong dugo. 36,000 kilo, napakahusay. Ito mismo ang bigat na hinapanap ko. Sige, bumuhat ka. Ngayong hawak ko na ito. Paikop ka sa akin. Kapatid na Yefan, huwag ka nang magsanay, ngayon na ang araw ng malaking paligsahan. Pinapatawag ka ng pinuno ng sekta para magtipon sa ibaba ng bundok, para kang nababaliw sa walang humpay na pagsasanay nitong nakaraang 3 buwan. Ang sirang sandata na yan, na wala man lang taglay na banal na enerhiya, sigurado ka bang gagana yan? Walang madaling daan sa tagumpay. Kapatid, sino-sino ba ang darating ngayon mula sa bilya ng Aojian at palasyo ng Piao Miao? Marami ba silang ipapadalang malalakas na tao? Ang mga mula sa bilya ng Aojian, at ang mga namumunong piling disipulo ng palasyo ng Piao Miao, ay pawang mga ekspertong nasa rurok ng antas ng pagsasanib lakas, lalo na ang pinakakuya sa bilya ng Aojian na si Jian Wuan. Ang taong iyon ay lubos na nahuhumaling sa pag-e-espada. Tahimik siya, pero kapag bumunot siya ng espada, siguradong may dadanak na dugo. Balita ko, noong nakaraang 2 linggo lang, nakaabot na siya sa unang yugto ng dakilang tagumpay. Nagbanta siya na sa iisang hampas lang ng espada ngayon, ay lilipulin na niya ang lahat sa ating sekta ng Kenglan.
Mabagal ba ang espada ni Dachenki? Kahit gaano pa kabilis ang espada, kung magulo ang puso ng humahawak nito, isa lamang itong walang silbing bakal. Tara, puntahan natin at harapin ang Dachenki na yan. Nabalitaan kong ang sekta ng Kenglan ngayong taon ay tumanggap ng isang body cultivator na wala man lang kahit spiritual pulse. Bilang inyong personal na disipulo, talagang pasama ng pasama ang kalidad ng mga bagong rogue cultivator ngayon. Kung hindi nyo kaya, mabuti pang sumuko na lang kayo sa arena ngayong taon. Kung paano kumilos ang sekta ng Kenglan, ay hindi na dapat pakialaman pa ng Proud Sword Villa. Hindi pa nagsisimula ang torneo. Masyadong maaga pa para magsalita ka ng ganyan, Villa Master. Ang 100 taong torneo ng tatlong nangungunang sekta, ang labanan ay magsisimula na ngayon. Unang laban, sekta ng Kenglan laban sa Proud Sword Villa. Iniaanyayahan ng magkabilang panig na magpadala ng kanilang mga disipulo sa entablado. Haya. Sige. Magaling. Kapatid, kaya ba niyang manalo? Hindi siya mananalo. Bagamat mabagsik ang pag-atake ni Senior Brother Lin, ngunit masyado siyang nagmamadaling manalo, at mabuhay ang kanyang tayo. Sa loob lang ng 3 galaw, itatarak ng kalaban ng espada sa kanang bahagi ng kanyang tadyang, dahil sa naiwang puwang sa ibaba. Ha. Eksakto ang sinabi mo. Kapatid na Chu, umurong ka muna. Kung aakyat ka roon, madagdagan lang ang mababaling buto sa iyo. Nasugatan ka. Umaba ka na. Palitan nyo na lang siya ng sugatan ninyong kasamahan na si Jian Wuan. Isang may puting buhok na body cultivator na wala man lang kahit kaunting daloy ng spiritual energy, na may hawak na kaloohang bakal na baston, ay hindi karapat-dapat na harapin ng ating senior brother. Kaya kitang talunin ng mag-isa, mamatay ka na. Masyadong magaan, napakagaan. Yefan, sumugod ka. May lakas ka rin pala bilang isang body cultivator. Sword formation ng 4 na kamatayan, sugod. Puro butas ang depensa mo, masisira ko ito. Sige, Yefan, umabante ka. Itinatago mo ba ang tunay mong lakas? Ngunit ang pisikal mong katawan ay napakakaiba. Kamangha-mangha nga ang lakas ng iyong katawan. Kahit sa mga nagsasanay sa lakas ng katawan, pambihira ito. Ngunit ang sinusunod ko ay ang landas ng walang awang espada. Kapag nabunat na ang talim ng aking espada, kung hindi kamatayan, matinding sugat ang idudulot nito. Isang hampas lang ng espada ang gagawin ko. Kung makakatayo ka pa, tatanggapin ko ang aking pagkatalo. Kung makakatayo ka pa, tatanggapin ko ang aking pagkatalo. Maganda ang iyong espada. Sayang nga lang at mali ang landas na tinahak mo. Ang walang awang espada ay tila walang kahinaan. Ngunit nawala naman dito ang pinaka-importanteng bigat ng taong humahawak nito. Ang dakilang landas ay walang awa. Doon mo lang ganap na mahihiwa ang makamundong ugnayan. Isang hamak na nagsasanay sa lakas ng katawan na tulad mo. Ang lakas ng loob na makipagtalo sa akin tungkol sa sining ng espada. Saluhin mo ang hampas ng aking espada. Ngayong araw, tuturuan kita. Kung ano ang tunay na bigat, mabasak ka.
Paano mo nagawang? Gamit lamang ang iyong laman at dugo, ay matatag mong sinalo ang nakamamatay kong hampas. Sinabi ko na sa iyo, masyadong magaan ang espada mo. Ang landas ng walang awa. Ang pagputol sa 7 emosyon at 6 na pagnanasa ay talagang nakakapagpabilis ng espada. Ngunit wala kang anumang bagay sa iyong puso na gustong protektahan. Kapag iwinagayway mo ang espadang ito, para lamang itong tubig na walang pinagmulan. Bukod sa iyong kayabangan, wala na itong iba pang laman. Kalokohan. Ang espada ay ginawa talaga para pumatay. Dahil hindi ka napatay ng isang hampas, babawiin ko ang aking mga sinabi kanina. Ngayong araw, papatayin kita upang patunayan ang aking landas. Forma sayo ng espadang dumudurog ng puso, pagbabalik ng 10,000 espada. Fan, sumuko ka na. Kapag nagpatuloy pa ito, madudurog ka ng tuluyan. Tama na. Napatunayan na ng batang ito ang kanyang tapang at paninindigan. Hindi pa ako bumabagsak. Sino ang nangangahas na sabihing talo na tayo? Tinatanong mo sa akin kung ano ang bigat. Sa pagbuhat kong ito, pasan ko ang kapalaran at karangalan ng sekta ng Kenglan. At ang tanging pag-asa para sa muling pagsilang ng aking bunsong kapatid sa sekta. Ito ang aking landas. Anong karapatan mong agawin ito sa akin? Para sa kapakanan ng ibang tao, isang espadang handang itaya maging ang sariling buhay. Paano ito naging ganito kabigat? Sabi ko naman sa'yo, tama ka. Ang espadang walang puso ay hindi kailanman makakatalo sa taong may pagmamahal. Maraming salamat sa aral na ibinigay mo ngayon. Ang unang pwesto sa lihim na lupaing ito ay amin na. Fan, masyado kang nagpasikat sa arena. Kakatanggap ko lang ng lihim na mensahe na buwis buhay na ipinadala mula sa bayan ng Menen. Ang master ng bilya ng Baojian at si Elder Shikwa ng Palasyong Pihaomiao ay nagkaroon ng lihim na pagpupulong sa kalagitnaan ng gabi, 1 oras na ang nakalilipas. Hindi sila makakapayag na mapunta sa atin ng mga yamang pandepensa. Plano nilang gawin ang lahat ng paraan sa lihim na lupain bukas, anuman ang mangyari. Gagamitin pa nga nila ang pinakamalakas nilang mahiwagang sandata para pagtulungan ka at tuluyang paslangin doon. Yung matandang bastardo na si Elder Zuan, hindi kanya matalo ng patas sa arena, kaya gumagamit siya ng ganitong maruming taktikang patalikod. Pinuno, kung ganoon ay huwag na tayong pumasok doon. Patibong lang ito para patayin si kapatid na Yefan. Pinuno. Pupunta pa rin ako sa lihim na lupain. At ilalabas ko rin si Siyuan. Pero mayroon akong isang kondisyon. Papasukin ko ang lihim na lupain kahit pamamatay ako. Ilalabas ko pa rin siya mula roon. Pero mayroon akong isang kondisyon. Sabihin mo. Basta't kaya itong gawin ng sekta. Itataya ko ang aking buhay para makuha ang unang pwesto. Para lang sa isang bagay. Sa pinakamalalim na bahagi ng lihim na lupain, mayroong isang dahon ng pinong netherworld. Kung makakalabas akong buhay, dapat mapunta sa akin ang mahiwagang halamang gamot na iyon. Gagamitin ko ito para hanapin ang nagkalat na piraso ng kaluluwa ng aking bunsong kapatid. Ipinapangako ko sa iyo. Basta't makabalik ka ng ligtas. Mapapasayo na ang dahon ng nether pine. At kung sino man ang magtangkang umagaw nito, ako mismo ang tatapos sa buhay niya.
Bukas na ang pagsubok sa mahiwagang lupain at mayroon lamang kayong kalahating buwan. Ang nangunguna sa paligsahan, ang sekta ng Kenglan, ang unang papasok. Kapatid na Yefan, pupunta ba muna tayo sa libingan ng espada sa kanluran? O doon sa minahan ng mahiwagang kristal sa silangan? Mas nauna tayo sa bilya ng Aojian. Nauna tayo sa kanila ng halos kalahating oras. Kaya malaya nating makukuha ang lahat ng gusto natin. Kukunin natin ang lahat, kapatid na Chu. Pangunahan mo ang grupo sa paghahanap ng mga kayamanan sa labas na bahagi. At kung makasalubong kayo ng ibang sekta, iwasan nyo sila hanggat maaari. Tandaan ninyo, huwag na huwag kayong hahakbang papasok sa pinakagitna. Mas ligtas kung magkakasama tayo para magtulungan, hindi ba? Naparito lang ako sa mahiwagang lupain para sa dahon ng nether pine. Nasa pinakailalim yun ng bangin ng kamatayan. At ang panganib doon ay hindi ninyo kakayanin. Bukod pa riyan, buhay ko ang pakay ng mga tao sa labas. Ang mga susunod na papasok dito ay mga mamamatay tao na ipinadala para lang tapusin ako. Kung sasama ako sa inyo, lahat kayo ay madadami at magiging pain lang. Hindi kayo tatagal kahit kalahating araw. Mas ligtas kayo kung magkakahiwalay tayo. Kapatid, kaming mga alagad ng sekta ng Kenglan ay hindi takot mamatay. Lalaban na natin ang mga walang hiyang yan hanggang sa huli nating hininga. Sundin mo ang utos ko. Ang tungkulin ninyo ay makabalik ng buhay at madala ang mga kayamanan sa sekta ng Kenglan. Magkita na lang tayo sa labasan pagkalipas ng kalahating buwan. Napakatahimik. Kahit huni ng kuliglig o ihip ng hangin, wala kang maririnig. Bata, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Ang direksyon ng mga ilog sa ilalim ng lupa rito, pati ang sinaunang selyo ng Pormasayon, ay tila nagdala na sa'yo. Sa isang sinaunang patibong ng kamatayan na inihanda libo-libong taon na ang nakalilipas. Sinaunang bayan ng Wansha. Mukhang ang daang ito nga. Ang tamang direksyon patungo sa kalaliman ng kamatayan. Ah. AGH. Narito na tayo sa kalaliman ng kamatayan. Kilala rin bilang Songhai, bunsong kapatid ko, sa wakas ay nahanap ko na. Sa tulong nito, magiging matatag na ang iyong kaluluwa.
Mukhang ang gamot na ito na magliligtas ng iyong buhay, ay kailangan ko munang ipagpalit sa sarili kong buhay. Mga duwag na nagtatago sa dilim. Lumabas kayo, gaya ng inaasahan sa isang pambihirang nilalang na nakayang pumatay ng mag-isa ng 7 mababangis na halimaw ng dakilang tugatog. Kahit katatapos mo lang makipaglaban sa isang madugong labanan, napakabilis pa rin ang iyong reaksyon. Tunay ngang nakatatakot ka. Subalit, tinamaan ka na ng aming espesyal na lasong tumutunaw ng buto. Habang mas ginagamit mo ang iyong kapangyarihan, mas mabilis nakakalat ang lason. Sa loob ng wala pang kalahating oras, ay matutunaw ka na lamang at magiging isang lawa ng dugo. Ngayong araw, kahit magkaroon ka pa ng pakpak ay hindi ka na makakatakas. Sa tingin mo ba, bilang isang mamamatay tao sa maagang antas ng dakilang tugatog, ay may lakas ka ng loob na tanggapin ang misyon na patayin ako? Nababato ka na ba sa buhay mo? Kung ako lang mag-isa, talagang hindi ko ito pangangahason. Masyado ngang mabagsik ang munting tigre mong iyan. Ngunit paano kung kaming lahat na ang kalaban mo? Yefan, isuko mo ang dahon ng Netherworld, at maging ang makapangyarihang sandata na nakuha mo sa bulwagan ng mga kayamanan. Dahil hindi naging madali ang iyong pagsasanay, maaari kaming magpakita ng kaunting awa, at iiwanan naming buo ang iyong bangkay. Ang patakaran dito sa Shenyo ay patayin ang kalaban habang siya ay mahina. Nasa akin ang gamot na iyan. Kung may lakas kayo ng loob, lumapit kayo rito at kunin ito. Malapit ka nang mamatay pero nagmamalaki ka pa rin dahil hindi ito ang mga bihag. Kapatid na Yefan, huwag mo na kaming alalahanin. Ikaw ang pakay nila dito. Umakas ka na agad. Huwag mo na kaming intindihin. Ikaw na may apelyidong Ye, alam kong napakalakas ng iyong katawan. Kung talagang lalaban ka hanggang kamatayan, at magsasama ng ilan sa amin sa iyong pagbagsak, malaki rin ang magiging pinsala sa amin. Ipalit mo ngayon ang daong suya ng kailaliman, para sa buhay ng mga kasamahan mo sa sekta. Kung hindi mo ibibigay yan, sa mismong harapan mo, ay tutuluyan ko sila sa isang tagalang. Ang mahiwagang daong iyon mula sa kailaliman, ay nakuha ko lang pagkatapos kong itaya ang buhay ko sa buong paglalakbay na ito. Iyon na lang ang tanging pag-asa para mabuo muli ang kaluluwa ng aking bunsong kapatid sa sekta. Kung ibibigay ko ito, paano na ang aking bunsong kapatid? Pero kung hindi ko naman ibibigay, Tiyan, dahil sa akin, mamamatay silang lahat ng kalunos-lunos dito ngayon. Pakawalan sila, isa kang malaking tanga dahil sa labis mong katapatan. Sa mundong ito ng paglilinang ng kapangyarihan, ang pagpapahalaga sa pagkakaibigan. Nararapat lang na mamatay ka ng maaga, sige, pwede mong kunin ang gamot. Pero mabuti pang magdasal ka na mabubuhay ka pa para mailabas yan sa nakatagong lupaing ito. Binigay ko na sa iyo ang gamot, tuparin mo ang iyong pangako, pakawalan mo sila, pakawalan, ha. Yefan, talagang tanga ka ba o nagtutulugan lang? Kung hahayaan namin kayong makalabas ng buhay ngayon, kapag nalaman ng lahat na nagkaisa ang mga sekta para patayin ang sarili nilang mga kasamahan, hindi ba't hahabulin kami ng sekta ng Kendlan? At uubusin kami ng walang humpay hanggang sa mamatay kaming lahat? Kayong mga walang kwentang sinungaling, mamatay sana kayo ng kalunos-lunos. Ye Qingtuan. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa'yo. Sisihin mo na lang ang sarili mo dahil masyado kang nagpapasikat at hinaharangan mo ang pagbabalik ng aming demonyong sekta sa banal na piitan. Ngayong araw, ang bangin na ito ng kamatayan ang magiging libingan ninyong lahat.
Noong hindi ako nakaranas ng kahit anong balakid sa daan, bago makapasok sa bangin na ito, nahulaan ko na agad na may traidor sa loob ng ating sekta, na nag-iiwan ng mga palatandaan para sa inyo. Pero hindi ko akalain na ang tinitingalang sekta ng Shenyu ay makikipagsabuatan sa mga daga sa imbornal ng demonyong sekta. Magsabuatan, mamamatay ka na nga lang, nagmamayabang ka pa rin. Gamitin ang forma sayo ng paghigop ng dugo at paglusaw ng buto para tuluyan silang maglaho ng walang naiwang bakas. Tapos na tayo. Kasalanan ko ito, nadamay ko pa si kapatid na Yefan. Hindi ko sana kayo tinawag. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi pa katapusan ng mundo. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Jian Wuan, papaano ka napunta rito? Hindi ba't inutusan ka ng pinuno na magtungo sa silangan para maghanap ng sagradong hiyas? At huwag kang manghimasok dito. Natalo mo ako sa paligsahan. Ang buhay mo ang nakatadhana para maging haasa ng aking talem. Bukod sa espadang hawak ko, walang sino man sa mundong ito ang may karapatang pumatay sa iyo. Jian Wuan, may lakas ka ng loob na sumuwi sa utos ng pinuno. Alam mo ba na kamatayan ang kaparusahan sa ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot na tanggalan ng kapangyarihan pagbalik mo? At palayasin sa ating sekta. Ang espada ko ay para lamang sa mga kalaban na karapat-dapat igalang. Ang makipagsabuatan sa inyong pumanig sa masamang sekta at makisama sa mga basurang daga na gaya ninyo ay isang pag-insulto sa landas ng aking espada. Sa lagay na yan ang sugatan mong katawan. Kaya mo pa bang lumaban? Haha. Hindi ganoon kadaling nakawin ng mga pag-aari ko. Ha? 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 H. Ha? Ha? H. Yefan, mamatay ka na. Parang awa mo na, patawarin mo ako, napilitan lang ako. Ang mga traidor ay nararapat sa impyerno. Doon ka magpaliwanag sa ating mga ninuno. Mga baliw. Pareho silang mga baliw. Kumakalat na ang lason sa katawan mo. Kung makakaya mong pigilan ito ng 3 shichen, sapat na yun para makalabas ka sa lihim na lupain. Sa totoo lang, may utang na loob ako sa'yo ngayon. Hindi ako umaasa sa utang na loob ng isang patay. Lumabas kang buhay sa lihim na lupain. At magpagaling ka. Sa susunod nating laban, hindi na ako matatalo muli. Pinunong yon, dumating na ang takdang oras. Malapit nang magsara ang lihim na lupain. Mukhang, ang mayabang na pangunahing alagad ng inyong sektang Kendlan ay wala ng swerteng makakalabas pa rito. Tunay na nakapanghihinayang ang kanyang maagang pagkawala. Yefan. Pati ba naman ikaw? Hindi na rin makakalabas doon. Ha 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 ha. Imposible. Hindi ito maaari. Ang mga tauhan ko. Nasaan na sila? Si Yefa ng sektang Kendlan ay nagbabalik, dala ang dakilang kayamanan mula sa lihim na lupain. Tiyak na sa amin na ang tungkulin bilang tagapangalaga ng lihim na lupain na ito. Tungkol naman sa mga taong ipinadala ng pinuno, malamang ay matagal-tagal pa silang matutulog doon sa putikan sa ilalim ng bangin. Isang malaking kasinungalingan. Siguradong gumamit ka ng maruming salamangka, ikaw na lapastangan ka, para pataksil na pinsalin ng aking mga pinakamahusay na mandirigma. Ibigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong mahiwagang singsing upang siyasatin ko. Kung hindi, huwag ninyong asahang makakaalis kayo rito ngayon. Kalokohan.
Maliwanag na kayong mga taga-sektang Aojian ang nakipagsabuatan sa sektang demonyo upang mag-abang at pumatay sa loob ng lihim na lupain, upang palibutan at patayin kami. At ngayon, kayo pa ang may ganang mambintang sa amin. Tunay kayong walang kasing kapal ang mukha. Matandang buter ng Aojian, akala mo ba ay wala na akong silbi rito para maghari-harian ka? Ang biyayang nakuha ng mga alagad ng aking sektang Kenglan gamit ang sarili nilang kakayahan. Anong karapatan mong siyasatin sila? Kung digmaan ang gusto mo, pwes hindi kita uurungan ngayon. Yun pa at iyan, para lang sa isang bagong sultan na mandirigma. Papatayin mo ang napakaraming mahuhusay na mandirigma ng aming sekta. Dapat mo itong bayaran ng sarili mong dugo ngayon. Dugo sa dugo ang kabayaran. Sige. Ang medalyong ito ay nahulog mula sa mga mamamatay taong iyon. At nakaukit dito ang simbolo ng sektang demonyo. At ang singsing namang ito ay nakuha ko mula sa mismong kamay ng pinuno ng mga mamamatay tao. At ang nasa loob nito ay ang lihim na utos na ikaw mismo ang naglabas, mahal na pinuno. Isang lihim na kasulatan para palibutan at patayin kami. Ang aming pinuno ay nakipagkasundo sa sektang demonyo para patayin ang sarili nating mga kasamahan sa matuwid na landas. Kanino natin dapat ipasingil ang utang na dugong ito? Ano? Nakipagsabuatan sa sektang demonyo. Isang malaking kasalanan yan sa banal na hukuman na ang parusa ay ang pag-ubos sa 9 na henerasyon ng iyong angkan. Kasinungalingan. Maliwanag na gawa-gawa mo lang ang ebidensyang yan, ikaw na lapastangan ka, para lang suran at pagbintangan ako. Hindi na kita hahayaang mabuhay pa. Napakalakas ng loob mo, bata ka. Panginoong Dragon, pahiram naman ng iyong kapangyarihan. Isang hamak na immortal king lang mula sa ibabang mundo. Ang nangangahas na magpasikat sa harap ko, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Oh. Ano? Anong klaseng lakas ito? Anong klaseng halimaw ba ang nakatago sa katawan mo? Sinabi ko na sa'yo, hindi ganoon kadaling kunin ang buhay ko. Ang nangyari ngayong araw, ay hindi makakalimutan ng Kenglan Sect. Kung gusto ng Proud Sword Villa na makipagdigma, handa kaming harapin kayo anumang oras. Tayo na. Maligayang pagbabalik, Sectmaster. Maligayang pagbabalik, DC Pulong Ye. Ipagdiwang natin ang matagumpay na pagbabalik ni DC Pulong Ye. Sa bulwagan ng pangunahing bundok, naghanda na ako ng pinakamarangyang piging para sa ating tagumpay. Ngayong araw, magdiriwang ang buong sekta. 3 araw at 3 gabi. Maaari na kayong magsialis. Sa wakas, naitaas na rin ng ating sekta ang kanyang noo sa God Domain. DC Pulong Ye. Ito ang mga gantimpalang na pagkasundoan ng konseho ng mga elder para sa iyo. 3 napakabihirang true immortal na sandata, at ang espesyal na karapatang pumasok sa pinakamataas na palapag ng Scripture Pavilion. Tanggapin mo na ito ng mabilis, at sumama ka na sa amin sa piging. Hindi ko po yata karapat dapat tanggapin ang gantimpalang ito. Dapat po itong ibahagi sa ating mga kasamahan na nasugatan. DC Pulong Ye, paano naman ang piging? Hindi na po muna ako makakadalo sa piging. Unti-unti nang nawawala ang bisa ng mahiwagang gamot, hindi na makakapaghintay pa ang kaluluwa ng aking Shimei. Sana po ay maunawaan ninyo ako, mga elder. Tama, hindi nga naman makakapaghintay ang gamot, tuloy pa rin ang piging. Pero walang sino mang pwedeng mangabala kay Yefan. Grand Elder, magbukas agad kayo ng pinakamagandang silid gamutan para sa mga sugatan. Brother Chu, kumusta na ang mga sugat mo? Ay, kapatid na Yefan, bakit wala ka doon sa bulwagan at nagsasaya? At napadpad ka pa rito sa gitna ng mga lalagyan ng gamot? Ayos lang ang mga sugat ko, walang problema. Lalagyan ko lang to ng Black Jade Paste ng sekta. At makalipas ang 1 buwan, makakatakbo at makakatalo na ulit ako. Kanina doon sa Shenyuan. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana kayo magdurusa ng ganito ng mga kapatid natin sa sekta. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito, akong si Yefan. Kalokohan, Yefan. Itinuturo
Tinuturing mo ba talaga akong kapatid? Noong itinutok ng mga hayop na iyon ang patalim sa leeg ko, at pinilit ka nilang isuko, ang mahiwagang gamot na kinuha mo kahit itinaya mo ang buhay mo, pero ibinigay mo lang agad ng walang pag-aalinlangan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang halamang gamot na iyon? Ni hindi ka man lang kumurap para lang sa aming mga ordinaryong cultivator na walang halaga ang buhay. Kami ang may malaking utang na loob sa iyo. Kung nawala ang gamot, pwede pa natin yung hanapin o agawin ulit. Ito nga pala ang gamot na ipinakiusap ko sa pinuno ng sekta na ibigay sa iyo. Isang mataas na uri ng Paeldores para sa pagpapagaling. Kaya huwag mo nang isipin ang iba. Magpahinga ka rito at magpagaling ng mabuti. Kapatid, sige na, magmadali ka na para iligtas ang iyong nakababatang kapatid sa sekta. Kung kailangan mo nang magbabantay sa iyo, magpasabi ka lang. Ako, si Chu Tian, gagapang kahit saan para lang bantayan ang pinto mo. Humiga ka na lang muna dyan at magpahinga. Sige, mauuna na ako. Makinig kang mabuti, Xiao Ziz. Napakalakas at mapanganib ng kapangyarihan ng dahon ng Netherworld. Hindi kakayanin ng natitira niyang kaluluwa ang tindi nito. Kailangan mong gamitin ang enerhiya ng iyong Desolate Bone bilang salon, para dahan-daang sipsipin ang kapangyarihan ng gamot ng paunti-unti, bago mo ito ihatid sa gitna ng kanyang mga kilay. Hindi mo ito pwedeng madaliin, at hindi ka rin pwedeng huminto. Kapag naputol ito sa gitna ng proseso, biglang magwawala ang kapangyarihan ng dahon ng Netherworld. Direkta nitong dudurugin ang natitira niyang kaluluwa hanggang sa wala nang matira. Tuluyang maglalaho at magiging abo ng walang bakas. Naintindihan ko. Hindi ko hahayaang mangyari ang bagay na yon. Kailangang magpakatatag. Dapat maging matatag. Ano lang ba ang sakit na ito? Magdugtong kayo. Bumalik na ang kaluluwa sa kinaroroonan nito. Sa wakas, naging matatag na rin ang kanyang kaluluwa. Wala na itong panganib na maglaho pa. Bumalik na sa kinaroroonan nito ang kaluluwa, ang buhay mong ito. Sa wakas, naagaw ko rin mula sa kamay ng hari ng kamatayan. Ginoong Long, dahil bumalik na sa kinaroroonan nito ang kaluluwa ng aking nakababatang kapatid, bakit hindi pa rin siya nagigising? Isang napakalamig na bagay ang dahon ng Nether Mulberry. Kakayanin lamang nitong pilit na patatagin ang nadoraj na kaluluwa, upang matiyak na hindi tuluyang maglaho ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa sandaling ito, para siyang isang porselanang nagyelo, na manika. Kung gusto mong gisingin ng tuluyan ang natutulog niyang kaluluwa, at muli niyang makontrol ang kanyang katawan, kakailanganin mo pa ang dalawa pang pambihirang sangkap na may magkaibang katangian bilang pangunahing lunas. Anong dalawang pangunahing sangkap yon? Ang isa ay tinatawag na prutas ng huoloo, na gagamitin para pawiin ang tindi ng lamig ng dahon ng Nether Mulberry upang muling pasiglahin ang daloy ng kanyang dugo. Ang isa naman ay ang bulaklak ng kilua, na gagamitin para gisingin ang kanyang malalim na kamalayan. Hindi maaaring mawala ang kahit isa sa kanila. Naintindihan ko. Basta alam ko ang kanilang mga pangalan. Kahit palakbayin ko ang 9 na kalangitan at 10 lupain. Hahanapin ko sila. Ang bilis naman yatang bumalik ng iyong kamalayan. Ngayong matatag na ang kaluluwa ng iyong kapatid. Ano na ang balak mong gawin ngayon? Mananatili ka ba rito sa sekta para magsanay? Maganda sa gagawing paghihiganti ng Augean Villa. Pinunong sekta, para mapagaling ang aking kapatid. Kailangan ko pa ang dalawang sangkap na ito, ang prutas ng huoloo at bulaklak ng kilua, bilang mga pangunahing lunas. Nitong mga nakaraang araw, nagbasa ako ng napakaraming sinaunang aklat sa Library Pavilion. Napakahirap patubuin ng dalawang halamang gamot na ito. Masyadong mabagsik ang espiritual na enerhiya dito sa Kangshan Divine Realm. Kaya hindi ito angkop para sa kanilang paglaki. Wala sila sa Divine Realm. Saan mo naman balak pumunta ngayon? Sa pagkarami-raming mundong ito sa kalawakan, at sa napakalawak na karagatan ng mga bituin, para ka lang naghahanap ng karayom sa gitna ng karagatan.
Ayon sa mga sinaunang talaan ng silangang wasteland, ang mahiwagang halamang gamot na iyon ay madalas tumubo sa mas mabababang mundo kung saan hindi buo ang kapangyarihan ng kalikasan. Kailangan kong bumalik sa silangang wasteland. Nandoon ang gamot na hinahanap ko. At doon ko rin sisingilin ang mga may utang na dugo sa akin. Napakahina naman ng espiritual na enerhiya rito sa mababang mundong ito. Para lang itong isang tuyong batis na wala ng buhay. Bata, sa muling nabuo mong sinaunang banal na katawan ngayon, ang mga batas ng mundong ito sa silangang wasteland, ay tila unti-unti ka nang itinatakwil. Kung gagamitin mo ang buo mong lakas, ang marupok na mundong ito, ay baka mabasak at magkalamat lang. Dahil mahina ang enerhiya rito, at hindi buo ang mga batas ng mundo. Kaya naman ang mga tao rito, ay may makikitid na utak na parang mga pulaka sa ilalim ng balon, na handang mag-away para lang sa maliit na pakinabang. Halika na, puntahan natin ang mga dati nating kakilala. Hoy, matanda, ang alay mo para sa buwang ito. Bakit kulang ng 2 mahiwagang bato? Tingin mo ba sa batas ng sektang Xuanshan ay isang biro lang? Patawad po, kagalang-galang na pinuno. 2 taon na ang nakalipas ng si Sect Leader Lee, ay sapilitang sinipsip ang lahat ng espiritual na enerhiya sa lupain sa loob ng 10,000 milya, para lang ipunin sa kanyang sekta. Kaya wala na talaga kaming maibigay ng mga mahiwagang bato. Nakikiusap po ako, bigyan niyo pa po kami ng ilang araw. Kung hindi, buhay na lang ng apo mong babae ang ipambabayad mo. Sakto, kasalukuyang nagsasanay ng isang banal na sining ang ating sect leader. At kailangan niya ng espiritual na lakas ng isang batang babae. Hindi mo makukuha ang buhay niya. Ang alay na hinihingi ng sektang Xuanshan. Ako na ang magbabayad para sa kanila. Ha 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 ha. Sino ka namang bulag na may puting buhok na manggugulo rito sa lupain ng silangang wasteland? May nangahas pa talagang makialam sa mga usapin ng sektang Xuanshan natin. Naghahanap ka ba talaga ng kamatayan? Ito ang alay na pambayad para sa kanya. Ngayon, ilayo mo ang espada mo sa kanya. Subukan mo lang akong lokohin, mamatay ka. Ano? Ano ka ba talagang halimaw? Dahil kinuha mo ang pagkain ko, may kailangan kang gawin para sa akin. Bumalik ka at sabihin mo kina Li Qingfeng at Lin Shenshen. Sabihin mo sa kanila na, ang kamay ko, nadurog ang kamay ko. Sabihin mo, noong nakaraang 2 taon, ang naghihiganting multo na pinilit nilang sumire sa sarili niyang dantian, ay nagbabalik ngayon para singilin sila. Mga walang silbing basura. Kung may kaunting alikabok man lang sa mga puting marmol na sahig na ito, at nagalit ang pinuno ng sekta, babalatan ko kayo ng buhay. Hinto, ito ang sagradong teritoryo ng sekta ng Xuanshan. Sino ang pumaparito? Subukan mo pang lumapit kahit isang hakbang, at papatayin ka namin ng walang awa. Hindi ba't namatay ka na nang mahulog ka sa magulong kawalan? Buhay ka pa pala, ikaw na isang basurang may sirang dantian. Sinabi ko noon na 3 taon lang ang ibibigay ko sa inyo, pero mukhang napaaga ako ng 1 taon. Ha 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 ha. Akala ko naman kung sinong dakilang master ang pumunta rito para manggulo. Isang lumpo lang pala na nagpapanggap na kung sino. Mga tauhan, kunin ninyo ang walang takot at walang silbing basurang ito at tatere ninyo ng taga hanggang mamatay. Masyado kang maingay. Hindi ito maaari. Talagang imposible ito. Malinaw na nawasak na ang dantian mo. Paano mo nagawang sirain ang depensa ng sekta sa isang hampas lang? Sino? Ano ka ba talagang halimaw? Senior, nagkamali ako. Noon, pinilit lang ako ng hayop na si Lin Changsha. Isang mahinang babae lang ako. Ano ba ang magagawa ko? Akala ko noon, kapag naharap ka sa kamatayan, magpapakita ka ng kaunting lakas ng loob. Pero ang mapaglangis mong mukha, pagkalipas ng 2 taon, nakakasuka pa rin. Wala ka talagang pinagbago. Ikaw lang ang laging nasa puso ko. Napakalakas mo na ngayon. Basta't kawan mo lang ako. Kahit maging alipin mo pa ako habang buhay, handa akong maglingkod. Sinasamo ko sa iyo, parang awa mo na, kahit habang buhay na. Maging alila mo.
Ang maruming nilalang na tulad mo ay hindi karapat-dapat manatili sa tabi ko. Hayop ka, may lakas ng loob ka pa talagang bumalik ng buhay. 活着回来！ 2 taon na, bastardo ka. 2年了， Wala akong ibang inisip gabit araw kundi ang balatan ka ng buhay, at bunutin ang iyong mga litid. Hindi ko akalaing napakatigas ng buhay mo, na hindi ka man lang namatay sa magulong agos ng kawalan. At may lakas ng loob ka pa talagang magpunta rito para magpakamatay. Elder Lin, noong mga panahong iyon, para lang protektahan ng walang silbi mong anak na gumagamit ng maitim na kapangyarihan, ay itinulak mo ako sa bingit ng kamatayan. Binaluktot mo ang katotohanan. At ngayon, talagang mag-ama nga kayo. 真是一脉相承的血。 Parehong mga alagad ng kasamaan. Ang anak ko ay namatay dahil sa iyo. Ngayong araw, gagamitin ko ang iyong kaluluwa para ialay sa namayapang kaluluwa ni Qin Shan, ang dagwang sining ng paglamon sa langit. Ito ba ang kapangyarihang nakuha mo kapalit ng iyong kaluluwa? Napakahina. HMPH. Narating ko na ang kalahating hakbang patungo sa langit. Paanong sa isang suntok lang ay nawasak mo ang aking dagwang sining? Saang antas ng kapangyarihan ka na ba talaga nakarating? Ang isang palakang nasa loob ng balon ay walang karapatang magsalita tungkol sa kapangyarihan. Ang huwad na kapangyarihang nakuha mo lang sa pagsipsip ng masamang enerhiya para lang umakyat sa langit ay walang karapatang maging hamon sa akin. Hindi mo ako pwedeng patayin. Isa akong elder ng sekta. Pinuno ng sekta, iligtas mo ako. Ako ang kumuha sa buhay ng anak mo. At ngayon, oras na para samahan mo siya sa kabilang buhay. Dapat lang na magkasama kayong mag-ama sa inyong paglalakbay. 上路吧。 Napakalakas ng loob mo. Sino kang lapastangan na nangangahas manggulo sa oras ng aking pag-akyat sa langit? Sumire sa 100 taong sagradong tarangkahan ng sekta ng Xuanshen, at pumatay sa 10 dakilang elder ng aking sekta. Ikaw, noong sinira mo ang sarili mong sentro ng kapangyarihan, at nahulog sa magulong agos ng kawalan, paano? Paanong buhay ka pa? Dahil na rin sa kabutihan mo, sect leader. Nakapunta pa nga ako at nakapaglakbay sa labas ng mundong ito. Kaya ngayon, bumalik talaga ako para tuparin ang 3 taong kasunduan nating dalawa. Napakayabang mong bata. 2 taon na ang nakalipas pero wala ka pa ring takot mamatay. Nakamit ko na ang rurok ng aking kapangyarihan. At kalahating hakbang na lang ay mararating ko na ang antas ng isang tunay na immortal. Ako ang natatangi at walang katulad na tunay na Diyos ng Donghuang. At dahil hindi ka namatay, tiyak na dahil yan sa pambihirang kayamanan at swerteng taglay mo. Kaya ngayon, kung luluhod ka ng kusa, at isusuko mo ang lahat ng iyong kapangyarihan at kayamanan, baka maging maawin pa ako. 慈悲， Iwanang buo ang bangkay mo. Ha ha ha. Iiwan mong buo ang bangkay ko. 2 taon na ang nakalipas pero napakayabang mo pa rin at bilib sa sarili mo. Akala mo ba dahil lang sa nakatapak ka sa mundo ng mga immortal ay Diyos ka na? Hindi mo alam na sa mata ng isang tunay na Diyos, ang sinasabi mong pag-akyat sa langit ay walang-wala lang. Kapastangan. Ngayong araw, ipapakita ko sa isang katulad mong walang takot mamatay na baldado, kung ano ang tunay na kapangyarihan ng isang Diyos. Kung hindi ka napatay ng atakeng ito 2 taon na ang nakalipas, ngayong araw, gagawin kitang abo. 让你灰飞烟灭。 At hinding-hindi na muling isisilang ang kaluluwa mo. Banal na pagbaba ng immortal. 2 taon kang nagkulong para mag-ensayo, pero hanggang dito lang ba ang kaya mo? 度吗？ Mamatay ka na.
Li Qingfeng, tapos ka na ba sa mga huling habilin mo? Ngayon, oras na para singilin kita sa mga utang mo. 债了。 Yi Fan. Ancestor Ye. Nagkamali ako, noong una, naging bulag ako at walang kwenta. Naniwala ako sa panlilinlang ni Lin Shenshen kaya ako tinangkang patayin ka. Maawa ka, huwag mo lang akong patayin. Handa akong isuko ang lahat ng kayamanan ng sekta. Handa akong maging aso mo. Ha? Oo nga pala, sa bawal na lupain sa likod ng bundok ng sekta, doon sa may ugat ng apoy. May isang pambihirang halaman na inalagaan ko ng mabuti. Ibibigay ko ang lahat ng iyon sa iyo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Hindi ko kailangan ng mga alay mo. 你的 Ang 命 buhay mo, ako mismo ang kukuha. At tungkol naman sa mga gamit, kahit patayin pa kita, mapapasa akin ka pa rin. Kung ganoon, sumama ka sa aking mamatay, masyadong mabagal. Pumunta ka sa ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok at tingnan ang mahiwagang prutas na sinasabi niya. Baka sakaling may makuha tayong hindi inaasahang biyaya rito. Ang huling sangkap na lang na bulaklak ng kilua ang kulang. Bunso kong kapatid. Hintayin mo ako. Panginoong Dragon, ang ugat ng apoy na ito sa ilalim ng lupa ang pinakamainit na lugar sa buong silangang lupain. Gagamitin natin ang apoy mula sa puso ng lupa para pagsamahin ang prutas ng huoloo upang mapigilan ang kakaibang marka ng dahon ng yamang sa kanyang katawan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para muling buhayin ang kanyang katawan at lakas. Magsisimula na ako ngayon. Bata, napag-isipan mo ba ng mabuti ito? Ang dahon ng yamang ay may matinding lamig at kadiliman, habang ang prutas ng huoluo naman ay may matinding init at lakas. Kung magbabanggaan ang apoy at yelo, sa kaunting pagkakamali lang, ang kanyang katawan ay, sa tindi ng paghila ng dalawang magkasalungat na puwersang ito, tuluyan ng magiging abo. 飞回。 Kahit ang naduraj niyang kaluluwa, ay kaya kong bawiin mula sa hukay ng kamatayan. Ano lang ba ang labanang ito ng apoy at yelo? 算得了什么？ Ako mismo ang magpapakalma rito. Sumanib kayo. 怂！ Gamit ang aking sagradong dugo bilang tulay, utos ko sa apoy at yelo na magbalanse. Sino ang mangangahas na saktan siya? Aking kapatid, tumitibok na muli ang puso mo. Bumalik na ang iyong lakas at buhay. Ang huling gamot na lang ang kulang, para magising na ang iyong diwa. Iyon ang huling pangunahing sangkap. Ang anino ng tunay na katawan ng bulaklak ng kilua, ang dahon ng yameng, kasama ang kapangyarihang nagmumula sa prutas ng huoloo, ay lumampas sa mga batas ng langit at lupa, para hanapin kung nasaan ito para sa'yo. Anong klaseng lugar iyon? Iyon ang karagatan ng mga nakatagumbitoing Diyos, ang pinakamapanganib at bawal na dako sa buong sansinukob. Isang kulungan ng kamatayan kung saan gumuho ang mga batas ng langit, kahit ang mga makapangyarihang immortal na emperador na tatapak doon, ay maliligaw lamang sa walang hanggang kadiliman, kahit maging isang tumpok na lamang ako ng tuyong buto. Isinusumpa ko, kahit kamatayan pa ang kahantungan, kahit pa iyon ang dulo ng langit at lupa, kahit kailangan ko pang tapakan ng mga labi ng mga Diyos sa kalangitan, basta't naghihintay pa rin siya sa akin. Yuyurapan ko ang mismong langit na ito. 躺平的。